Nagtataasan ang presyo ng itlog at manok sa mga palengke sa Metro Manila. Nagkakasakit daw kasi ang mga manok dahil sa init. Magbabalita si Carrie Cator. Tigda 2 nilagang itlog kada araw ang inaalmusal ng pamilya ni Nanay Sally. Pero ngayong nagmahal na yan, sigurado raw na mag-a-adjust sila. Magpiperperaso na lang ako. Kung ano na lang yung pangangailangan namin. Sa Mega Q-Mart sa Quezon City, umaabot sa 10 pesos ang kada piraso ng itlog. Hanggang 9 pesos na ang medium-sized egg mula sa 7 to 8 pesos. Sa kada tray naman, umaabot na ng 300 pesos ang bentahan. Sabi ng isa sa mga nagtitinda, 1 to 2 pesos ang iminahal ng kada piraso ng itlog. Kulang pa nga raw yan kung tutuusin, pero hindi naman pwedeng malaki ang itaas nila. Mahina ang bentahan, hindi katulad ng dati. Paano nyo po nasabing mahina? Hindi ko makaubos eh. Ganyan din ang nagtitinda ng kwek-kwek na si Sheila May. Sa ngayon, matumal din. Nakakapagtaka din yung mga tao na biglang bago yung presyo namin sa Pugo. Alam nyo ba na itong isang stick ng kwek-kwek na ito, 25 pesos na, 4 na piraso. Nagmahal daw yan ng 5 piso. Ang sabi ng mga nagtitinda, tumaas na rin kasi ang presyo ng pugo at hindi lang yan, lumiit pa. Pati manok, nagmahal na rin ng 20 pesos kada kilo kaya umaabot na raw ng 240 pesos ang bentahan. Paliwanag ng Department of Agriculture, apektado ang produksyon ng itlog dahil tinamaan ng infectious laryngotracheitis o ILT at inclusion body hepatitis o IBH ang mga layer o inahing manok sa Southern Tagalog at Central Luzon. Ang isang layer nangingitlog yan once a day ng itlog. So pag minsan hindi siya mangingitlog, depende kung anong problema o anong environment na meron sa kanya. So kung may sakit, hindi nila nare-reach yung desired efficiency nung layer. Karaniwan naman daw ang mga sakit na ito lalo na kapag mainit ang panahon at madali lang daw itong makontrol. Asahan daw na magiging normal din ang sitwasyon makalipas ang 1 buwan. Hinikayat naman ng DA ang tomato farmers sa Bambang Nueva Vizcaya na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan o sa LGU. Kasunod yan ng ulat na nasa 2,400 kilos ng kamatis ang itinapo na lang sa gilid ng kalsada. Yung mga nagtatapon. Pero yun nga yung pakiusap namin, sana wag itapon. At dati pa na may kasunduan na yung probinsya ng Vizcaya at saka ng DA na pag may mga ganitong pagkakataon, i-report muna sa DA bago itapon. At doon din sa lokal na pamahalaan kasi sila yung malapit doon eh. Kasi pwede naman yung ibenta sa palengke, may iba pang pwedeng pagdalan. Presyo ng palay! Presyo ng bigas! Mga magsasakang ito naman idinaan sa protesta ang napakababa raw na bilis sa kanilang mga ani pero taliwas naman ang bentahan sa merkado. Yan daw ang dahilan kaya namamatay na lang sa desperasyon ng ilan sa kanila. Nababaon sila sa utang. Walang subsidyo para sa mga magsasaka. Biktima sila ng tag-araw ng El Nino nakarang taon tapos biktima ng mga kalamidad. Iginiit ng DA na nabawasan na ang rice imports ng bansa. Mula sa 400,000 metric tons kada buwan, nasa 200,000 metric tons na lang daw ito. Tiwala rin ang DA na magiging maganda na ang rice production ngayong taon. Kaya kasabay nito ibababa pa nila ang maximum suggested retail price o MSRP sa imported premium rice sa 45 pesos kada kilo sa March 31. Mula yan sa umiiral na 49 pesos. Para sa 1PH, Carrie Cator, News 5.